Hello po guys. Magandang araw po sa inyong lahat. At Magandang araw po. meron po tayong isang mahal na kababayan na successful po na nakakapagtrabaho na dito sa Japan bilang isang SSW. So, congrats po sa iyo, Sir Iman. Salamat po. So, gusto po niyang i-share sa atin para po sa makatulong din po siya sa ating mga mahal na kababayan. Kung ano yung experience ni Sir bilang isang SSW, pare niyo bang i-share po sa amin kung ano yung SSW visa? Okay po, okay din. Pero bago niyo po yan sagutin, sir, is welcome to YC channel. At kung bago ka pa lang sa channel na to is please like, share, and subscribe para sa mga susunod. Updated po kayo sa mga susunod po nating i-upload in the future po. Keep God's will po. At para na rin ma-aware po kayo, lalo na po sa mga gustong makapagtrabaho dito sa Japan. So, at kung hindi man po kayo yung makakapagtrabaho, malay nyo po yung isa sa mga mahal nyo sa buhay, family member, o di kaya yung mga kamag-anak, relatives, o di kaya yung mga kaibigan. So, pakishare na lang din po. Kahit ano pa, yung ex mo pa. Basta, siyempre, ano din yun eh. Kapwa din natin Pilipino yun eh. Pogi. So, para ikaon lang natin lahat at lalong-lalo sa ating mahal na bayan. So, maraming salamat din po guys sa lahat ng mga nag-share, nanonood. Maraming thank you po sa inyo lahat and God bless you all. So, sir, maaari nyo na po bang i-share sa amin kung paano po makakapagtrabaho bilang SW visa dito sa Japan? Bilang isang SW dito sa Japan, yung unang gagawin, yung na-experience ko, yung unang ginawa ko is nag-aral din ako ng skills, kung anong gusto mong skills. O pasok ba yung skills mo sa 14 categories na nilabas ng Japan? Anong ba yung place? Mayroon ding welding, mayroon ding caregiving or care worker, about restaurant, food processing, food service. Basta marami siyang kategory. Yung pinili ko namang kategory is yung ground handling or about sa aviation staff sa airport, ground handling sa airport. Yun, nag-aral ko ng skills ng ground, about sa ground handling kasi may exam kasi yan sa galing Japan or government exam na galing Japan. Yan, nag-aral ko ng mga isang buwan o kahit sa training school, mayroon din sa mga training school ng about sa Japan language din. Magbibigay rin sila ng about sa skills, anong gusto mo skills. Sa akin naman is dati kung sa PNTC, doon ako nag-aral ng skills. Yung kinuha ko is ground handling, sabi ko kanina. So nag-aral ko for 1 month lang yun, mahigit about sa skills or ground handling. Yun, sa aral ka lang kasi yun talagang kailangan para makakuha ng ESW dito sa Japan, yung visa. So bago yan, dapat mayroon kang level 4 N4 ng Japanese language. Dapat mayroon ka nung certificate ng ganon. Para yun kasi ang hinahanap dito sa Japan. Basta yun lang. Mag-aaral ka lang, tapos yung exam naman, madali lang yung exam. Parang true or false lang yan. Wow. Yung true or false lang. Basta mag-aral ka lang kasi iba-iba kasi yung mga ano yan eh. Sana all, madali lang pala. Madali lang, basta aral ka lang. True or false lang eh. Saan ba yung mga ng true or false? Pero sa ngayon, yun sa daanan ko sa ibang skills siguro, hindi siguro ganyan kasi may ibang exam kasi may actual exam eh. Kagaya ng care worker, mag-actual ka nun. Opo. Sa welding, actual din yun. About sa skills ko naman is wala. True or false lang eh. Ganyan exam mo kasi walang actual about sa airport. Pero malupit din yung ano niyo bro, no? Nakuha niyo po yung yung SW visa. Oo, kasi pero yun eh. ano yung mas mo, yung satisfied ka yung dati yung TITP or yung TITP o sa SW. Mas maganda ngayon is SW kasi 5 years yun eh. 5 years yung kontrata mo eh. Yung dati kasi TITP is 3 years lang yun kasi intern training ka yun eh. Technical intern training program yun eh. So mas lamang yung SW visa pala. SW kasi yung SW is specified skills worker, ganyan. 5 years yung kontrata mo. Tapos meron din depende yung
Pagtapos ng 5 years dito sa Japan, kung magustuhan ka ng company or ano, baka magbibigay rin ng government ng yung exam na mahirap doon na exam, yung sabi na mahirap na exam, baka ipasa mo lang yun or extend ka naman ng another 5 years, maging 10 years na yun. Wow, lamang na lamang pala yung ano bro, no? Walang lamang-lamang yung SW. oo. Ayos na ayos pala yun. Nasa skills, nasa ano lang yun, kasi depende sa skills na yun. Yung Pero kinuha mo. about sa sahod, anong masasabi mo dun? About sa sahod, sa dati nga trainee ako, mas maganda yung SW kasi parang nag-times 2 yung sweldo ko eh. Wow, ayos, sana So, all. yun, oo. Oo, sana all. Nag-times 2 siya pero depende, nasa iyo lang yung ano, yung pag-budget mo kung nandito ka sa Japan, Oo. pag-budget mo ano eh, kasi Oo nga po. dito sa akin, nasa Tokyo ako eh. Ayos na ayos, sana all. Ayos sa Tokyo pero yung yung ano lang, yung gastusin nandito sa Tokyo, yung cost of living na dito. Yun nga lang po. Nasa sayo lang pag ano yan, pag titipid or ano. Pero sa akin hindi ako nagtitipid kasi Oo, katawan mo naman. katawan naman yung ano. Kaya ako, hindi ako nagtitipis pagkain. Tibid, wag mo Kasi tibirin sa pagkain. Katawan lang yung, kumbaga, puhunan ba? Puhunan, Puhunan. katawan ng lang yun. puhunan. Wala naman tayong ano, ibang Mm. puhunan eh. Oo nga, tama ka po sir. Basta yun lang. Kung gusto mong kumuha ng SW. So, sana po guys is may natutunan po kayo sa aming discuss ngayon ni Sir Eman. Maraming salamat po sir. Salamat din sa time. Ano pong masasabi niyo sa ating mga kababayan or nanonood para ma-encourage sila na magtrabaho dito sa Japan? Anong message? Ba yung message ko lang. Kung gusto mong mag-Japan, basta aral ka lang talaga. Aral, basta kasi yung ano, pag nandito ka sa Japan, okay lang yun eh. Wala nang aral. Yung aral mo, yung trabaho, tapos yung language dito, yung ano, pag dyan sa Pinas naman, eh, basta aral ka lang dyan kung anong gusto mong skills. Okay, mapasa, para kailangan mo talaga ipasa yung prometric exam na sinasabi nila eh. Ano yung prometric Yung nga? prometric exam parang sa government ata yun galing Japan tapos sa Pilipinas. Kahit ang prometric kasi yung sa amin parang government exam din siguro yan. Ganyan. Yung anong skills na yun, halimbawa sa akin is ground handling. Yung ground handling exam. Tapos ang sa iba is depende sa skills na skills. kinuha mo. May welder rin, tapos may caregiver. Yun lang, basta aral lang. Sipag at syaga sa pag-aaral lang, yun lang. Ayos na ayos. At maraming salamat po ulit sir sa time na Salamat din, binigay niyo po. Salamat Sana din sa po time. is nakatulong po kami sa inyo, sa aming mga mahal na kababayan, especially sa mga ating mga subscriber. Baka meron po kayong gustong i-shoutout. Shoutout mo na para isahan. Shout out ko rin sa pamilya ko dyan sa Pilipinas. Kumusta kayo? Ingat kayo lagi dyan. Sa kaibigan ko. Baka gusto mong i-ano natin yung channel natin, i-like, i-share. Kung gusto mag-like and share sa channel YC channel, mag-like at subscribe na kayo. Subscribe na kayo. Maraming salamat po guys. Maraming salamat po. And God bless you all God guys. bless you all. Ingat po lagi. Gambarimas.